guys! So, today is December 31 and it's currently 9:07 p.m. and nagpe-prepare na ako para sa night shift ko. Kumain na rin ako sa labas. Nag-dinner na ako. Nag-Army Navy ako ngayon, which is very unusual kong gawin. Medyo pricey ang Army Navy for me. I feel like I'm feeling the holiday blues, alam niyo yun? So, parang ito pala yung feeling nun. Need kong i-process to before ako pumasok sa trabaho ko. Kasi parang first time ko din naman na-experience yung ganito. First time ko. Parang na-realize ko na ito na yung magiging bagong normal para sa akin. Ito yung profession ko, you know? Parang na-realize ko lang na talagang, alam mo yun, nagbabago na, ganyan. Kasi ang normal sa amin is kapag mga ganito, bawal kang lumabas ng bahay or bawal kang parang kung saan-saan magpunta. Kasi nga, parang dapat oras to with family. Kasi parang ang boring lang nun kasi lagi lang kami sa bahay. Pero ngayon, ang gusto ko lang gawin ay umuwi. Katotoo. Yung camera ko lang yung pinakausap ko. And mas okay na parang nakikil ko to. Because I know that 2024 is preparing for something bigger. Kaya kailangan kong mapagdaanan to. Hindi ko mabuksan yung chat ng nanay ko kasi nagiging emotional ako. And hindi ko pa sila video call kasi nga papasok ako. At least kapag nasa labas na ako, may mga tao sa paligid ko, hindi ako parang very vulnerable. Pero pag mag-isa ako, like ngayon, I'm very vulnerable na magiging emotional. Lang. Try kong i-identify yung na-feel ko ngayon. Ang na-feel ko is, siguro nalulungkot ako. Kasi nga first time na wala ako sa bahay. And siguro this feeling is unusual for me. Siguro may separation anxiety na kasama. Ito, bubuksan ko na. Pero hindi ko na reply. Ito yung sabi ng nanay ko. Happy New Year, anak ko. Kalungkot naman. First time, hindi kita kasama sa New Year since birth ka, anak. Hindi ko alam kung i-upload ko to kasi parang ang vulnerable ko sa video na to. But I'm just being human. Kasi nga, this is parang unusual for me, but this is for me. This is for my growth. And yun yung gusto ko, di ba? Growth. Ito yung mga pagkakataon na uncomfortable para sa akin. Mas nagiging emotional ako ngayon kasi nag-story ako. Yan yung parang na-realize ko while kumakain ako sa Army Navy. Kita ko yung sad reacts ng bunso kong kapatid. So parang sa kanila, first time lang din nila yun na parang ganitong occasion na wala ako. Parang manunood ako ng fireworks na hindi sila kasama. Oh my God! Grabe, sulitin niyo yung mga oras na family niyo kasi tatanda rin kayo like me. Whew. And mas okay ito kasi na-feel ko yung sarili ko, na-identify ko yung nararamdaman ko. And after ko, umiyak ngayon, siguro I'll be better. And pasok ko ng okay ako. And for some siguro ang OA ko, but this is me being a human. Parang dati, winiwish ko sana. Parang maramdaman ko yung maging matanda na hindi lagi ka sa bahay, ganyan. Tapos kaya na ito na na-experience ko ngayon. Gusto ko nang umuwi. Paglabas ko dito ng kwarto ko, ang bango na mag-ulap nila. At na-miss ko yung luto ng nanay. But this is me celebrating my New Year's Eve as a young adult. Away from home. Kahit parang 2 hours lang naman yung, or 3 hours lang yung biyahe plus traffic papunta or pauwi sa akin. This is just my first time and this is valid. Hindi ko okay naman ang moment. I'll be fine. Itutuloy ko yung video na to. After neto, mas okay na yung ganito. At least kapag makikita nyo to, after ilang weeks pa or siguro a month. And okay na ako nun. At least paglabas ko ng kwarto ko, okay na ako. Na-release ko na yung emotions ko. And I can be able to do my work pagdating ko sa hospital. I am very grateful na na-experience ko na yung mga ganitong klaseng bagay. Hindi siya parating masaya. Like ngayon. But I am grateful na nasa ganitong stage ako. It may be uncomfortable, but from this, I am learning sa mga ganitong bagay, mas nare-realize ko na pahalagahan yung mga oras na kasama yung family ko. Especially now na I'm working in a hospital, I can see how really fast yung oras, how short life is. Grabe, feeling ko nagmamature na rin ako. But I know magiging better tong video na to. Ang emotional lang sa umpisa ngayon kasi nga, side ko lang na-start yung camera and I don't know if kasama ko ba ito sa upload ko, but this is just me documenting a part of my 2024. And my 2024 is all about being uncomfortable and about growth. Majority sa pinagdaanan ko this 2024 is very out of my comfort zone. Ang daming unusual for me. I am proud of myself na na-survive ko yung mga araw na yun. I met a lot of great people this year. Yung mga na-meet ko ngayon is my foundation sa magiging ako as a nurse for the next years. Kumbaga, ito yung naging foundation ko. And for example, my seniors, may in-impart sila sa akin na never ko makakalimutan.
may na-contribute sila sa akin that will make me as a better nurse in the future. So, I am very grateful for this year and for the people na nakilala ko sa taon na to. There are a lot of people. May mga taong i-humble ka, may mga taong i-trigger ka, may mga taong mag-remind sa'yo to be kind because and may mga taong magre-remind sa'yo to be humble and kind. Kasi sila yung mga taong nagbigay sa'yo ng compassion sa mga oras na kailangan yun, kahit hindi mo deserve. May mga tao na akong na-meet this year na naging enjoyable yung pagtatrabaho ko and sa kanila ako pinaka-grateful. Feeling ko okay na ako, di ba? Ganun lang yun. You feel your feelings and then move on. And now ready akong mag-duty. And ngayon tanggap ko na hindi ko makakasama sila sa bahay na tumalon-talon pagpatak ng 12. And that's okay. And ngayon, I will be celebrating New Year with my colleagues. Kaya, I love my fireworks! Meron pa ba? Ayun, kita nyo? And to this hospital, thank you so much. I am very grateful to spend my first working experience, first year working as a nurse with you. I have learned a lot. You know, there is no perfect working environment. But for me, I am glad na dun ko na-spend yung first year ko working as a nurse. Ang dami ko na-experience, sa totoo lang. And I'm planning to do a recap for my first year. Parang first year working anniversary na ako sa January 4. And I am planning to give myself a gift. And actually, may error nga ako ngayon. I don't know kung mag-IR ako, but it's not that big of a deal. Hindi naman siya parang harmful sa patient. But yeah, things like that happen and you just need to accept it. You just need to learn from it. And then you move on. Mabalik ako later and tutuloy ko to until January 1 because I'm really excited to start my year again. To at least reboot. So, 9:26 p.m. Let's go to work. Let's celebrate our first New Year's Eve at work. I'll be back later. And that made me realize that I'm no longer a kid anymore. That I am now in the real world, experiencing life way out of my safe zone. It was indeed scary, but I know in myself that whatever life throws at me, I can be able to overcome it. And that's what 2024 has taught me. Happy New Year. Thank you. Hi guys! Today is January 1, 2025. First day of the year and it's currently 7:16 a.m. Kagagaling ko lang night shift ko ay nakapag half bath na ako. Wala pa akong tulog kaya I really look pale right now. And with the energy, hindi pa ako matutulog na to. Wala pa talaga akong tulog. Nagising ako kahapon ng 3 p.m. and until now, wala pa akong sleep. Today is January 1 and we need to have a good start. So, ito pala yung planner ko. This is from Belle de Jour. I'll be leaving the link kung gusto nyong humabol for 2025. But, ito yung planner na nagiging productive ako. So, 2 consecutive years ng BDJ yung
planner ko. Last year lang wala kasi wala akong work noon and wala akong pambili. Medyo pricey kasi yung planner to. Kaya talagang naglaan ako ng budget for this. And I'm so happy. But this is what my planner currently looks like. Ta-da! I have a lot of goals for today. So, number 1 is post-duty care. Post-duty self-care, which is nagawa ko na. I think magpapadala yung nanay ko ng food ngayon. Galing sa medianoche nila. Dapat kaninang madaling araw nung naka-duty ako, kaso walang mabook na writer. Next is, may need akong i-ready na YouTube video for posting na siya, na-upload na siya. I need to work out or jog later. So, if maulan, mag-workout ako dito. Hindi ko na kailangan mag-cook ng food ko kasi nga papadalhan ako. I need to drink my vitamins. And by the way, tinatry kong maging active sa isang Facebook group. Matagal na yung group na yun. Sorry kung may mga ganyan kasi nga kaka-half-pat ko pa lang. Parang ginawa ko siyang diary of a young adult. Parang doon ako nag-journal. Parang yun yung virtual journal ko. Mas more personal siya for me. Kasi nga private yung group. So, makakontrol ko yung in and out ng mga tao na nakakita ng posting ko. Unlike dito sa virtual diary ko rin, pero YouTube, this is very public. I'll just leave the link in the description box if interested kayong mag-join. But magko-construct rin pala ako ng entry ko for today. Nakapag-construct na ako kaninang madaling araw, but I think may i-share din ako for this morning. Next naman is, I need to drink my vitamins, pero hindi pa ako makakainom ngayon since wala pang laman yung tiyan ko. I need to clear my phone storage and may backlogs ako nung 30-31 na mga kailangan kong gawin kasi nga may dysmenorrhea ako so hindi ako nakagalaw-galaw gaano. Ang backlogs ko ay mag-clean ng ref, at magpalit ng bedsheet and mag-general cleaning. But I feel like I cannot do the general cleaning kasi nga wala pa akong tulog and I still have work later tonight. Yan lang naman gusto kong gawin for this year na I don't need to be conscious kung ano itsura ko if I want to talk in front of my camera. Then, magsasalita ako. Mag-share ako ng mga thoughts ko. I don't need to have a camera-ready face. So, ito na itsura ko ngayon. Ganito pa rin yung style ng pag-planner ko 2 years ago since wala akong planner na ganito last year. Makulay pa rin siya. And bawat color, may parang specific task siya. Like for example, green is for work, brown is for personal, and gamit ko pa rin yung set ng JTech ko na binili ko since senior high school ako. ROI nung mga ballpens ko na yun. Pa sila, yung iba nagtatain na, yung iba balik mo na yung tip ng ballpen pero never ko pa nabilhan ng refills to. Nagiging specific ako sa mga to-do ko, mga task ko each day. Mas magiging guided ako and wala akong nakakalimutan. Nagbabasa ako ngayon ng Atomic Habits and ginawa ko to while duty. May DIY bookmark ako. Tara! Gamit lang din yung mga ballpens ko. Since wala kaming case today, pagbigyan niyo naman kami kasi New Year. But I am really happy na binabasa ko tong libro na to ngayon. Like, start of the year. Malaking tulong to for me. Nakalimutan kayo yung sulat ko. Post-duty care, which will happen tomorrow. Kasi nga, pag night shift ka, talagang parang lose track ka ng mga araw. Inaantok mo lang ako nagtotoo. So, yun lang muna siguro, guys. Walan ko ng onting energy para patuloy ko na yung pagliligpit. Kaya ako rin mismo yung magta-thank you sa sarili ko kapag naligpit ko tong mga to. Because I will feel better. Yun yung gusto ng high self ko. I'll see you later. Foods! Thank you, Nay! Galing bahay to. Mga handa na to ng New Year. Pinadala sa akin ng nanay ko. So, pinadala ako ng nanay ko ng sisig, coffee jelly, mango graham! Sushi! Oh my God! Gelatin! Hipon ang perfect! Ito, spaghetti sauce, carbonara. Barbecue pa ako, guys! Oh, I'm so happy! Tignan nyo, napuno yung ref ko na dating itlog lang yung laman. Alam si Jonah? Hi guys! So today is January 4 and it's currently 5:39 PM. May night shift pa ako later. But hindi na ako nakapag-update
And ito, nakapag-ayos na ako for work later. Hindi na ako nakapag-update about sa New Year vlog natin, but magkukwento na lang ako ngayon ng mga nangyari. Nag-video kami ng salubong namin sa OR, kasama ng mga kasama kong naka-duty. Tapos hindi pala nag-play yung, hindi na pala nakaka-capture yung video kasi full na yung camera ko. So, na-realize ko baka it's time. Baka time na para mapalitan na yung cellphone ko. But ayun, hindi nakuhaan yung moment na yon, yung first New Year's Eve ko. And nainis ako sa sarili ko that time. But okay na yun. Then, after mga ilang oras, siguro 1 to 2 hours, nag-code sa ER. Bumaba kami. Yun yung first time ko na magpa-pump sa isang totoong patient. And at first, I am very scared. Tapos sabi ko sa senior ko, "Sir, tabihan mo ako." Parang, moral support lang, ganun. Kasi hindi ko pa naman totally kapa yung talagang tao na yung pinapump ko. Kahit takot ako, tinry ko. To be honest, hindi naman usual sa OR, sa pinagtatrabahuhan ko na may magpo-code. But, nangyayari pa rin siya. Pero never ko pa siya na-experience sa shift ko. Kaya wala talaga akong practice. That's why, nung may chance na tutulong ako sa pag-pump, though marunong ako, but hindi ko pa nga na-try. So, hindi ko pa gaanong kapa kung gaano talaga yung totoong feel kapag tao na talaga mismo yung pinapump mo. After nung cycle ko, nagka-pulse kami. Parang pinarealize sa akin na it may be my first time to celebrate a New Year's Eve away from my family. But in that same night, I believe I saved someone's family member. After noon, wala na kaming narinig na call for code blue. So, wala na akong update sa patient na yon. But yun lang yung parang simple realizations ko sa araw na yon. Na, oo, malungkot ako sa araw na yon, nagiging emotional ako before pumasok sa work. But parang pinarealize sa akin na I have a purpose. That's why nandito ako. That's why naka-duty ako ngayon. It is not an heroic act. Hindi siya something na parang grand, lalo na sa profession ko. Kasi normal lang na ginagawa namin yun. But, as for me, first time ko nga, and beautiful experience siya sa akin sa first pump ko, nakapag-revive ako, nagkaroon kami ng pulse. This is the best of both worlds ng profession namin. Parang sinabi sa akin, Lord, na, I know right now, malungkot kang papasok sa work, but later, may magagawa ka na alam kong sasaya yung puso. Ganun ko na lang siya nakita. Then, I list my New Year's resolution, guys. Teka. And I will be sharing this with you. Tapos, i-look back na lang natin siya next year. Number 1 sa mga New Year's resolution ko is to be So, that is it, guys, for today's video. Actually, today's January 4 and work anniversary ko ngayon. So, kaya rin ako nag-ayos ng maaga. Pinaplano kong i-treat yung sarili ko sa labas, mag-dinner ng kahit ako lang mag-isa before work. So, that is it, guys, for today's video. Thank you so much for watching. Teka, check natin kung may na-miss ba akong ikwento sa inyo. By the way pala, nung pag-uwi ko, galing duty nung January 1, ang foggy talaga niya. Like, ang ganda ng view, kaya umakit ako sa Skydeck sa 15th floor. Nagdagdag ako doon ng mga New Year's resolution ko. And pinadalhan pala ako ng nanay ko, guys, ng food. Pag uwi ko dito after ng night shift ko, doon niya pinadala yung mga foods. And then, before ako pumasok sa work, pumunta rin dito yung dalawang kaibigan ko, si Mau tsaka si Nicole. So, ininit lang namin yung mga food, tapos kumain kami. Nanood kami kay Esnir before ako pumasok sa work. So, yun lang. Productive and satisfied naman ako sa naging first day of the year ko. If you reach until this end, then comment. I will be better this year. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.